Hindi pa rin pwedeng alisin ang red tide alert sa Bataan kahit bumaba na ang level ng lason sa tubig dagat. Nakatutok si Claire Delfin live mula sa Balanga, Bataan. Claire. Arnold, base sa huling water sampling, malaki na ang ibinaba ng level ng toxicity ng tubig dagat na nagdudulot ng red tide dito sa Bataan. Sa resulta ng water sampling na ginawa noong Biyernes, ang dating 1,186 micrograms ng saxitoxin, ang toxic microorganism na nagdudulot ng red tide, nasa 51 to 311 micrograms na lang. Pero lagpas pa rin daw ito sa 40 micrograms na tolerable limit para sa tao. Kaya di pa rin daw pwedeng tanggalin ang red tide alert sa probinsya. Hindi rin daw ito garantiya na matatapos ang red tide sa lalong madaling panahon. Normally, 1 month according to BIFAR. Dahil sa history, natitrace nila yan yung trend sa mga nagdaang red tide effects. 1999 huling tinamaan ng red tide ang Bataan. Isang buwang sinira ang kabuhayan ng mga magtatahong noon. Sinimulan na ng provincial government ang pamamahagi ng relief goods sa mga apektadong pamilya. Pero balak pa rin itong humingi ng ayuda mula sa national government. Di raw kasi nito kayang tustusan ng hanggang 1 buwan ang pangangailangan ng mahigit 12,000 apektadong pamilya sa probinsya. On the long range, parang we are requesting BIFAR to really study in earnest kung ano ang cause itong re-emergence ng red tide. Arnold, every other day ang ginagawang water sampling dito sa Bataan at sa oras na pumasok na sa tolerable level ang saxitoxin, agad daw na tatanggalin ang red tide alert. Arnold? Maraming salamat, Claire Delfin. Si Nel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Tuwing sasapit ang Pasko, halos lahat ng mga bata, siyempre may kanya-kanyang hiling. Nariyang humiling sila ng iba't ibang uri ng bagay, pero kadalasan talaga ang gusto nila mga bagong laruan. Pero ibahin ninyo ang mga mag-aaral ng Malaya Elementary School sa Pililla, Rizal. Ano kaya itong pinaka-aasam-asam ng mga bata noon? Tumanas ng paghagupit ng bagyo, ng baha at pagkasunog ang mga silid-aralan na ito ng Malaya Elementary School sa bayan ng Pililla sa Rizal. Hindi lubos akalain ng mga tagapamahala ng paaralan na agaran itong tutugunan ng GMA Kapuso Foundation, katuwang ang Procter & Gamble Philippines. Napakabilis, parang ilang linggo lang may matatapos na. Unti-unting nagkakabuhay ang dati wala na halos pag-asang mga silid-aralan. Bata at matanda, lahat tulong-tulong. Ang mga magulang, lalong-lalo na ang mga ina ng mga mag-aaral, ay buong pusong nagvo-volunteer araw-araw. Sila naghahanda ng agahan, tanghalian at merienda ng mga manggagawa. Tulong-tulong po kami dito. Yun naman po bukal sa kalooban namin. Papasalamat ako sa classroom na binigay ng GMA dahil makakatulong sa aking anak sa kanilang pag-aaral at sa magiging anak ko pa. Matapos ang halos 3 buwang pagkaklase sa covered court, higit ang pananabik ng mga batang mabibiyayaan ng mga classroom. Masaya po na bubuo na ang school po namin. Dahil sa maagang pamaskong ito, nag-iwan sila ng pangako. Mag-aaral na po ako mabuti. Hindi na po namin sisirain yung mga gamit sa room po namin. Sa pagtatapos ng pagpapagawa ng mga silid-aralan, napakaraming pangarap ang tiyak na magpapatuloy pa. Malaki ang kinalaman ng 75th anniversary ng Procter & Gamble Philippines sa
sa pagpapatayo ng mga nasabing silid-aralan. Alamin natin bukas kung bakit napaka-espesyal ng 7 silid-aralan na ito ng Malaya Elementary School. Samantala, kung nais po ninyo maging bahagi ng mga projects ng GMA Kapuso Foundation, magsadya sa aming tanggapan. Maaari kayong magdeposito ng donation sa aming mga bank account o mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod! Mga suspect na nang-hold up sa isang tindahan sa Maynila, nahuli sa tulong ng kuha ng CCTV. Pirated DVD ng laban ni Pacquiao at Margarito, kabilang sa mga nakumpiska sa raid. At tinitilang si Justin Bieber, bumilib kay Manny Pacquiao. Tuloy ang pagtutok dito sa 24 Oras.